na isulat sa Psalm 73 verse 28. Sabi po dito, "But for me, it is good to be near God. I have made the Lord God my refuge, that I may tell all of His works." At hindi natin maisasantabi yung realidad na lahat tayo pumunta dito ng merong iba't ibang sitwasyon, iba't ibang buhay na hinaharap at iba't ibang bahay na inuuwian. At this point, mga kapatid, hindi natin binibigyan ng maling hope ang bawat isa, kundi isang certain hope na ang ating Panginoon ay maaari nating maging refuge. Siya lang ang tanging dahilan o siya lang ang tanging paghuhugutan natin ng lakas ng loob at isang lugar kung saan mararamdaman natin na meron tayong kaligtasan. Lahat ng worries natin sa buhay, lahat ng problemang bit-bit mo ngayon, kapatid, iwan mo yan sa Panginoon because He is our refuge and strength. A refuge is a safe place kung saan maaari kang magpahinga. Malayo sa lahat ng problema, malayo sa lahat ng agam-agam sa buhay. At this morning, there is no better place for God's people than His presence. Gusto kong ipaalala yan sa iyo. While the world constantly pulls our hearts in many directions, the psalmist reminds us that our greatest and the best thing to do is to draw near to God. Today, as we worship, let us leave behind the distractions of the week and find our refuge in the Lord. He is faithful, gracious, and worthy of all praise. So bago po tayo pumasok sa ating pangunang himno, nais ko pong anayahan ang lahat na samahan po ako sa isang maikling panalangin. Aming Amang Diyos, kinikilala po namin na ang araw na ito ay tungkol sa iyo, para sa iyo at dahil sa iyo. Panginoon, lahat po ng aming agam-agam sa linggong ito, sa mga agam-agam po namin, sa mga darating pang panahon na iniiwan po namin sa inyo. Tulungan po ninyo kami sa pamamagitan ng inyong banal na Espiritu na magpuri at magpasalamat sa nag-iisang Diyos na siyang nagsusustain ng aming buhay sa likod ng uncertain na sitwasyon sa aming paligid. And this we pray in Jesus' mighty name. Amen. Inaaniyahan ko po lahat na tumayo para po sa ating pangunang himno. Before we sing, let us remember that worship begins with God and not with us. As we sing this hymn, may our hearts be filled in joyful adoration to the one who alone is worthy of all praise. Awitin po natin, praise to the Lord, the Almighty. So
po tayong nakatayo para po sa pag-awit ng ating susunod na hymno. This hymn reminds us that every spiritual blessing flows from the grace of God alone. As we sing this, let us thank God for His unfailing mercy and ask Him to keep our hearts steadfast in Him. Awitin po natin, Come, Thou Fount of Every Blessing. Come, Thou Fount of every blessing, tune my heart to sing Thy grace. Streams of mercy never ceasing, call for songs of His praise. Teach me some melodious songs, songs of fading, songs of love. Praise the mount of praise upon God's unchanging love. I raise my Ebenezer, either by Thy help I come, and I hope Thy goodness Jesus saw me when a stranger, on the road of God, me to rescue me from danger, in circles His precious blood. Oh, to grace, how great a depth daily I'm constrained to be. Let that grace now like a fetter on my wandering heart to see. Oh, to wander, Lord, I feel it. Oh, to leave the God I love. Hear my heart, oh, take and seal it for Thy. Amen. Mari na po tayo magsiupo. As we continue to worship our Lord, we now come to the giving of our tithes and offering. Yan, hinihikayat po natin ang lahat, no, na magbigay ng merong masayang puso. Sabi po sa salita ng Panginoon sa 2 Corinthians 9:7, each one must give as has He decided in his heart, not reluctantly or under compulsion, for God loves a cheerful giver. And para naman po sa ating mga online viewers, sa mga nanonood sa ating Facebook Live, ito po ang aming China Bank account, and shortly we will be posting our new account na pinagkaloob ng ating Panginoon. Manalangin po tayo. Aming Amang Diyos, kinikilala po namin na kayo ang pinanggagalingan ng lahat ng mga bagay na meron kami, maging ang aming kinakain sa araw-araw at ang sustenance po ninyo, Panginoon, sa lahat po ng pinanggagalingan ng biyaya po namin tinatanggap. Panginoon, bilang pagkilala sa iyong mayamang habag sa amin araw-araw, Panginoon, ay pinasasalamatan po namin kayo hindi lamang sa pamamagitan ng aming papuri, kundi sa pamamagitan ng aming tapat na pagbibigay. Panalangin ko, Panginoon, lahat po ng mga tao na nandito sa panambahan na ito na nagkaloob ay biyayaan po ninyo, Panginoon. Ganon din yung mga wala pang kakayanan, Panginoon. Biyayaan po ninyo sila in due time, Panginoon, ng inyong mayaman, Panginoon, na pagpapala para sa bawat isa sa amin.
Ingatan po ninyo, Panginoon, ng aming puso sa aming maging pagbibigay at patuloy, Lord God, na kayo po mabigyan namin ng mataas na papuri at pasalamat sa pangalan ni Jesus. Amen. Sa punto pong ito ay tinatawagan ko ang ating kapatid, si Deacon Marbs, para po sa pagbabasa ng salita ng Panginoon. Magandang umaga po sa inyo lahat. Samahan niyo po ako sa pagbabasa ng Biblia mula sa libro ng Mateo sa chapter 26, verse 1 to 16. Sorry, Matthew 26 verse 1 to 16. So ganito po ang sinasabi. Nang matapos ni Jesus ang lahat ng mga salitang ito ay sinabi niya sa kanyang mga alagad. Nalalaman ninyo na pagkaraan ng 2 araw ay darating ang Pasko at ibibigay ng anak ng tao upang ipako sa krus. Pagkatapos nito, ang mga punong pari at ang mga matatanda sa bayan ay nagtipon sa palasyo ng pinakapunong pari na tinatawag na Caiaphas. At sila'y nagsabwatan upang hulihin si Jesus sa pamamagitan ng daya at patayin siya. Ngunit sinabi niya, huwag sa kapistahan, baka magkagulo ang mga taong bayan. Verse 6, nang si Jesus ay nasa Betanya, sa bahay ni Simon na ketongin, lumapit sa kanya ang isang babae na may dalang isang sisidlang alabastro na may lamang mamahaling pabango at ibinuhos sa kanyang ulo habang siya ay nakaupo sa kanyang hapag. Subalit nang makita nito ng mga alagad ay nagalit sila at nagsabing, anong layunin ang pag-aaksayang ito? Sapagkat may pagbibili sana ito sa malaking halaga at may bibigay sa mga dukha. Ngunit nang malaman ni Jesus ang sinabi niya ay sa kanila, bakit ninyo ginugulo ang babae? Sapagkat gumagawa siya sa akin ng isang mabuting bagay. Sapagkat lagi niyong kasama ang mga dukha. Ngunit ako'y hindi ninyo laging makakasama. Sapagkat sa pagbubuhos niyan ng pabango, ito ay sa aking katawan, ginawa niya iyon upang ihanda ako sa paglilibing. Katotohanang sinasabi ko sa inyo, saan man ipangaral ang magandang balita, ito sa buong sanlibutan, ang ginawa ng babaeng ito ay sasaysayin bilang pag-aalala sa kanya. Verse 14, Pagkatapos isa sa 12 na tinatawag na Judas Iscariote ang nagpunta sa mga punong pari at nagsabi, anong ibibigay ninyo sa akin kung ibibigay ko siya sa inyo? At kaniyang pinagtimbang siya ng 30 pirasong pilak. Last verse. At mula noon ay humanap siya ng pagkakataon na may pakanulo si Jesus. Bilang short explanation lang, no? At malaman lang natin itong setting na ito is yung mga disciples are in Bethany after their ministry, yung local ministry nila in Bethany, no? Pinatuloy sila dun sa tahanan ni Simon the leper na binanggit sa Biblia. At during that time, no, ay isang babae yung lumapit sa kanya. At yun nga ay binuhos, no, di pinangalanan sa book of Matthew, bagamat ito ay pinangalanan dun sa parallel verse niya dun sa book of John, which is who is Mary of the Bethany, no? At yung isang
nagsabi na or nag-criticize doon sa ginawa nitong babaeng ito ay pinangalanan din na si Judas Iscariot, no? So dito sa passage na to ay pinapakita yung divine plan ng ating Panginoon, no? From the first verse hanggang fifth verse ay nakita natin yung kanyang pagtungo yung pag-aresto sa kanya na ang mismong Panginoong Kristo ang nagbanggit at ang yung plot ng mga punong parya sa sordote para sa kanyang pag-arrest sa kanya. And at also nakita rin natin dito sa passage ito yung anointment ng nangyari. Now that this is very significant do sa panahon na yon na mismo ang Panginoong Kristo rin ang nagbanggit na ito ay yung preparation sa kanyang burial. And at the same time, alam natin na in Jewish tradition that anointing is a royal practice na pag-anoint ng king. And this confirms that na ang ating Panginoon Kristo ay siyang confirmed or appointed Messiah and King. And mahalagang matutunan natin dito doon sa tagpong ito lalong-lalo na kay Mary, Mary of Bethany, no? Ito yung kapatid ni Martha and si Lazarus. Makita natin yung magandang ehemplo ng devotion na pinakita ni Mary dito, no? And if in the whole New Testament Bible, merong 3 accounts si Mary dito na nakita yung kanyang devotion at yung kanyang matinding paglilingkod sa Diyos, no? Dahil kilala niya kung sino si Kristo. Kilala niya sa buhay niya kung sino yung kanyang pinaglilingkuran, no? Ito yung makikita natin yung the account of doon panahon na siya ay nagtuturo doon sa tahanan nila Lazarus at siya ay naupo doon sa paanan ng ating Panginoong Kristo. Bagamat si Martha, yung kanyang kapatid, ay parang nagko-complain dahil hindi siya tinutulungan, but God or Jesus ay kanyang binalidate yung kanyang ginagawa, no? Doon sa kanyang pakikinig, no? But because she is taking the good portion doon sa kanyang pakikinig ng salita ng Diyos. At doon din po sa tagpo na kung saan si Lazarus naman ay namatay na, no? After an illness ay nandoon din yung tagpo, no? Bagamat silang dalawa ng kanyang kapatid si Martha ay nakita natin yung kanyang yung pagtitiwala sa Diyos nang sinabi niya kung nandoon lang sana ang Panginoong Kristo, no? Ay alam niya na pagagalingin ng ating Panginoong Kristo si Lazarus. And yung ito nga, yung pangatlong tagpo, yung kung saan ay ibinakita niya yung kanyang devotion and sacrifice, no? Na baliwala sa kanya yung halaga ng pabango, yung ointment na yon na binuhos sa ulo ng ating Panginoong Kristo. Sana ganun din tayo na makita sa atin bilang mananampalataya yung devotion na ito. And also we can see the sacrifice versus greed na dinisplay rin dito, no, between Martha or Mary and si Judas Iscariot, no, na eventually nakita natin yung si Judas ay pinagpalit ang para bang katumbas lang ng ating Panginoon sa Kristo ay 30 pilak. At dito malinaw na tinuturo sa atin na habang tayo ay nagiging malapit sa Panginoon ay idinodraw naman tayo palayo sa mundo o yung ating desire sa mga material na bagay o sa anumang pleasure or sa anumang mahalaga nakikita natin na tangible things na malangga sa mundong ito. Yun lang po. Maraming salamat. Salamat, Deacon Marv, sa pagbabasa ng salita ng Panginoon. At this point, meron po tayong aawitin na isang napaka-espesyal na awitin. No? This is personally one of my favorite hymns. Ang title po ng hymnong ito ay Speak, O Lord. Bakit ko siya paborito? Because as I picture this out, no, sa aking imahinasyon, hindi po ako nakakakita, no, ng isang composer na sumulat ng awitin, kundi isang mananampalataya na
nagbigkas ng kanyang mga panalangin, no? Sabi po dito sa unang verse ng awiting ito, "Speak, O Lord, as we come to you to receive the food of your holy word." So, I encourage everyone, no, habang inaawit natin ang kantang ito, kung hindi man po ninyo ito kabisado, damdamin po ninyo ito bilang isang personal na panalangin. Paghikayat sa presensya ng Panginoon at sa kanyang salita na mag-penetrate deep within our hearts. Awitin po natin, "Speak, O Lord." Speak, O Lord, as we come to you to receive the food of your holy word. Take your truth, plant it deep in us, shape and fashion us in your likeness. Let the light of Christ might be seen today in our acts of love and our deeds of faith. Speak, O Lord, and fulfill in us all your purposes for your glory. Teach us, Lord, full obedience, holy reverence, through humility. Test our thoughts and our attitudes of your glory. Cause our faith to rise, cause our eyes to see your majestic love and authority. Words of power that can never fail. Let the truth prevail over unbelief. Speak, O Lord, and renew our minds. Help us grasp the height of your plans for us. Fruits unchanged from the dawn of time, that will echo down through eternity. And by grace we'll stand on your promises, and by faith we'll walk as you walk with us. Speak, O Lord, till your church is filled and the earth is filled with your glory. Amen. Sa punto pong ito ay inanyahan ko po lahat na buksan ang kanilang mga salin sa salita ng Panginoon na nasusulat sa Hebrews 2 verse 1. At ang sabi po dito, kaya't dapat nating bigyang higit na pansin ang mga bagay na ating narinig. Baka tayo'y matangay papalayo. Sa punto pong ito, tawagan ko ang ating pastor para po sa pangunguna sa congregational prayer at pagbabahagi ng salita ng Panginoon. Salamat, Brother Kench, sa pangunguna sa pananambahan. Isang magandang umaga po sa ating lahat. Nais ko rin pong ihabol announcement, no, this coming Saturday, July 11, 9 o'clock, no, ang ating pong Men and Ladies Fellowship. So, medyo matagal-tagal po nating hindi na isagawa ito. I believe it was April or May
na nakaschedule tayo pero there are some events na nangyari sa mga kapatiran at we opted to postpone the ladies and men's fellowship. So this coming July 11 po, 9 o'clock, no, ang ating pong pagsasama-sama. Ang mga kalalakihan po ay magtitipon para sa topic na biblical manhood. I believe ang mga babae ay magtitipon sa pantry. Mag-organize daw sila ron. So, yun po ang fellowship, and then we will consummate with our lunch together, no? So, yung dating breakfast, naging lunch na po ngayon, no? Kasi sabi daw po, pag nag-breakfast, magla-lunch pa rin. So, wala nang breakfast, kaya lunch na lang. So, dun po, sa mga regular attenders namin, no, you are very much welcome to join sa aming men's and ladies fellowship this coming July, no, July 11, no, 2 days after ng birthday ni Deacon Marvin. Bahala ka na sa amin, Brad. Joke lang. Okay, so ganun din po mamayang hapon, no, yung ating prayer meeting, and then also our Lord's Table service, communion service. We have decided, the church had agreed upon that every first Sunday of the month we will be observing the communion service. So members are expected to join this afternoon. Though may mga members have already expressed their excuses. Ang ating kapatid na si Ate Glo na nasa Gimba, si Ate Christy na sa Tarlac, and other members as well. So tayo po ay dadako sa pangkahalatang panalangin. Ipanalangin natin yung pong binabalitang paparating daw na super typhoon, ano, si Bobby, na pagdating daw po next week ay magiging Inday ang pangalan. So as of now ay sinasabi na pwede daw pong kasing lakas ni Yolanda ito. Bagamat hindi po ito magde-direct hit sa ating bansa, ay ine-expect na ito daw po hihila ng ating habagat. Ang Marianas Island and Guam ang tutumbukin tomorrow. And ilapit po natin ang mga bagay na ito sa ating Panginoon. Nagpapasalamat kami, Panginoong Diyos, sa pribilehiyo at pagkakataon na inadya mong makarating kami sa gusaling ito upang sumamba, magpuri at magpasalamat at umawit sa iyo ng papuri. Magbigay ng aming oras at panahon upang matuto kami at mapakinggan ang iyong salita na ihahatid mo sa amin, O Diyos, sa pamamagitan ng iyong lingkod. Nagpapasalamat kami sa isang linggong pag-iingat at pagpapala. Ang aming presensya sa gusaling ito ay patunay na ikaw ay nagpala at nag-ingat sa amin. Pinahintulutan mo, O Diyos, na sa umagang ito ay maging kabahagi kami sa sama-samang pagsambang ito. Dalangin po namin na sa aming pag-awit, sa aming pakikinig ninyo salita, sa aming panalangin, sa aming pagkakaloob, ang lahat ng ito, O Diyos, ay maging kaaya-aya sa iyong harapan sapagkat ikaw ang aming hinahandugan. Ganun din, O Diyos, kung may nakikita kang kasalanan o maliit na batik na maaaring hindi magiging katanggap-tanggap ang aming pagsamba, muli kaming bumabalik sa paanan ng aming Panginoong Jesucristo sa krus, na siya ang naghugas, nag-alis, at nagpatawad, O Diyos, at ito ang naging dahilan kung bakit kami ay makakatayo at makakalapit sa iyo dahil sa katuwiran ni Kristo. Hindi sa aming sariling gawa, hindi sa aming sariling katuwiran, kung hindi dahil sa katuwiran ni Kristo, O Diyos, kami ay makakaharap sa iyong mahabaging trono. Humihingi kami ng tawad, O Diyos, sa mga aming pagkukulang sa nagdaang isang linggo. Kaming mga ama ng tahanan na nagkamali sa aming pamamalakad at pamamahala ng aming pamilya, sa aming pagkukulang sa aming asawa, sa aming pagkukulang sa paggabay at pagkalinga sa aming mga anak. Pagpatawarin mo, O Diyos, ang aming mga magulang, ang aming mga kababaihan, O Diyos, sa kanilang hindi paglakad ng naaayon sa iyong mga salita. At ang mga anak,
sa pamamagitan ng kanilang pagsuway sa kanilang mga magulang. Lahat kami, Panginoon, ay lumalapit at kumikilala na malibang ikaw ang maghugas ng aming mga sala. Hindi kami magiging karapat-dapat sa pagharap sa iyo sa pananambahang ito. Tinataas din po namin sa iyo, O Diyos, ang patuloy na pagkalinga mo sa mga may karamdaman, sa nasa banig ng karamdaman. Nilalapit din po namin sa iyo, O Diyos, ang mga live viewers po namin na maaaring hindi namin sila kilala, subalit naaabot sila ng ministeryong ito, ng pangangaral at pagtuturo ng iyong salita. Kasangkapanin mo ang teknolohiyang ito upang abutin sila sa kanilang espiritual na kalagayan. O Diyos, tinataas ka po namin sa buong araw na ito, sa aming pagsamba, sa aming fellowship, sa aming pananalangin, at sa aming pag-alaala ng banal na hapunan mamaya, O Diyos. Lahat ng ito ay maging matamis at manariwa sa aming kaluluwa. May this day a refreshing day for our souls as well. O Diyos, tinataas ka po namin sa umagang ito, kalakip ng mga kapatirang iglesia na sa mga oras na ito ay sumasamba kagaya namin. Kasangkapanin mo, O Diyos, ang iyong mga lingkod, ang mga kalalakiang iyong ititindig sa likod ng pulpito sa pangangaral ng iyong salita, upang pakainin ang iyong kawan, tawagin ang makasalanan sa pagsisisit pananampalataya, at pagtibayin, O Diyos, ang mga kaluluwang nanhihina at nanlulupaypay. Maging kaaliwan sa iyo, O Diyos, ang iyong mga salita, at maging higit sa lahat sa aming mga tagapakinig. Tinataas po namin, O Diyos, ang mga mahal namin sa buhay na nagdiwang ng kanilang kaarawan, ang aming attender na si Ranson, si Brother Ian last week, at this week, si Lian, O Diyos, at si Deacon Marvin. Tinataas po namin sila ang iyong buhay sa kanila, Panginoon, at paglilingkod. Higit sa lahat, Panginoon, tinatapit din po namin ang mga kababayan namin na maaaring naghahanda sa mga oras na ito sa Guam, sa Marianas Island, at maging sa Northern Luzon para po sa paparating na isang malakas na bagyo. Nawa, Panginoon, ay gampanan namin ang aming mga kaukulang tungkulin at responsibilidad sa pag-iingat upang kami ay ma-spare at malubhang maapektuhan ng bagyong ito. Tataas din namin sa iyo, O Diyos, ang pagsambang ito. Nanawa ang iyong salita ay malayang kumilos sa aming mga puso't kaisipan. Sumbatan kami kung kinakailangan, O Diyos. Tawagin kami sa pagsisisi. At ang lahat ng ito ay nilalapit namin sa pangalan ng Kristo Jesus. Amen. Mga magulang at mga kapatid, ang ating paksang tatalakayin ay nasa isang talata lamang sa Hebrews chapter 2 verse 1. And let me read again in ESV. Therefore, we must pay closer attention to what we have heard, lest we drift away from it. Ito po ay isang simple at nag-iisang talata na nais ko pong palawakin at bigyan natin ng pag-aaral sa umagang ito. Binabanggit po dito ang paglayo. Binabanggit po sa talatang ito ang drifting away. Paano po ba natin i-illustrate ang salitang drifting away? Ang isa sa mga pinakamainam na halimbawa nito ay yung pong mga nagbabangka, yung mga namumuhay sa tabing pangpang, yung mga mangingisda na sila ay matapos nilang mangisda ay kanilang itatali ang kanilang bangka sa dock, no? Yung pong daungan, at para i-secure ang kanilang mga bangka. However, kapag nakalimutan po nila itong itali o di kaya nakalag sa pagkakatali, ito po ay dahan-dahang lalayo sa pangpang. Ito ay dahan-dahang lalayo sa daungan. At kinabukasan sa pagbalik ng isang mangingisda, hindi niya na makikita at masisilayan ang kanyang bangka. Hindi po ito bigla ang mawawala,
kung hindi ito po ay slowly and gradual drifting away. And that is the picture of the verse drifting away. And today, I would like to preach on this particular subject, the danger of drifting away. It is so subtle. Wala hong isang Kristiyano ang magsasabi o magising siya ng isang umaga at sasabihin niya sa kanyang sarili, tatalikuran ko na ang Kristiyanong pananampalataya. Wala hong sino mang ang gigising sa araw na ito at sasabihin niyang, today, I will abandon Christ. Drifting away is subtle. Drifting away is gradual. And oftentimes, unnoticed. Gaya nga ng ating ilustrasyon kanina, matapos itong makalag sa daungan, hindi ito kagad papalaot. Ito ay dahan-dahan na magkakaroon ng distansya. Magmula sa daungan, papalaot. At ito ang mensahe ng isang talata na ating pag-aaralan sa umagang ito. Drifting away from the absolute sufficiency of Christ is tragic for our soul. And that is the sermon statement. Ang dahan-dahang paglayo mula sa supisyenteng pagliligtas ni Kristo ay isang mapanganib sa ating mga kaluluwa. 3 bagay o 4 na bagay ang nais kong bigyang bansin dito po sa isang talatang ito. First, very obvious, there is the call to diligence. May panawagan ng pagbabantay. May panawagan ng pag-iingat. Secondly, we will look on the common biblical example in the Bible about this topic of drifting. Thirdly, we will also consider the cause, ang dahilan kung bakit nangyayari itong spiritual drifting. And fourthly and finally, the cure against spiritual drifting. Ito po ang 4 na bagay na nais kong bigyang diin na aking hahanguin dito sa isang talatang ito na ating pag-aaralan, na ating hihimay-himayin. Una, the call to diligence. Take note of the word therefore. Sa English version po, sa inyong mga Biblia, ang sabi po dyan ay, therefore, we must pay closer, much closer attention. The word therefore is a conjunctive adverb and it is used to express a logical conclusion. Sa logic, when we say therefore, ito po ay pinaka-concluding remarks. There is the first, the second, or probably the third premise. The first, the second statement, and the word therefore is the arrival or the conclusion of the previous statement. When the word used therefore is used, it is a direct guaranteed a result of the first and second statement. Ito po ay nangangahulugan na yung pong salitang therefore ay tinuturo sa atin ng may akda na meron tayong dapat balikan sa chapter 2. Kasi nga kung ang therefore sa chapter 2 verse 1 ay isang conclusion nagaganap, mahalagang balikan natin ang chapter 1 ng Hebrews. Pangalawa, maipansin po natin sa talatang verse 1 na ito, hindi lang siya gumamit na conjunctive adverb na therefore, a concluding statement. But also, take note of the phrase, must pay much closer attention. Must pay much closer attention. 5 salita. Must pay much closer attention. Ano pong tinuturo ng phrase na ito? Ito po ay isang statement of importance.
Pananalita po ito ng napakahalaga. Ito po'y pananalita na kinakailangang wag kang dapat mawaglit o wag itong lumampas sa iyong kaisipan. It means immediate attention. It is a immediate concern. Hindi dapat ito ipinagpapaliban. Yun po ang tinuturo ng diwang ito, ng pananalitang ito. Pay much closer attention. Imagine niyo, mas na, may much pa, may closer pa. Binibigyang diin talaga, pinapahalagaan ng may akda, na itong mga katotohanang kanyang nabanggit sa chapter 1, ay kinakailangang wag daw kakaligtaan, wag daw pong kakalimutan. So dahil ganun po ang diwa na tinuturo ng may akda, mapipilitan tayong balikan yung chapter 1. Upang magkaroon ng saysay itong therefore na ito. Kung mapapansin niyo po, ito po ang pangatlong pangangaral ko sa aklat ng Hebreyo. Kaya marapat lang po nating balikan ang chapter 1. Kasi ang sabi ng may akda, must pay much closer attention. Binibigyang diin niya na mag-ingat kayo, bantayan ninyo, dikitan ninyo, pansinin ninyo. Well, pag ginamit po itong phrase na itong must pay much close attention, in military language, it means red alert. In hospital emergency, it means code red. In government institution, it means it's just like a national emergency. Kaya balikan po natin ang dalawang sermon na tiningnan natin sa chapter 1. Ano ang nakita natin dito? Ang unang sermon, Christ is the final and the supreme revelation of God. Tinuro sa chapter 1 ang pagiging soberano ng Diyos, ng anak. Nakita natin that there is the sufficiency in the work of the Son, the work of providence, the work of purification of sin, and the ministry and the work of intercession. That covers our first sermon. We must pay much closer attention to the second sermon. We see here the undefeated king, the unmatched supremacy of Christ, that Christ is superior among the prophets, that Christ is superior among angels. In fact, He is the exact imprint of God. Pinatunayan sa ating pangalawang sermon sa Hebrews 1, ang pagka-Diyos ni Kristo. Siya ang totoong Diyos na nagkatawang tao. Kaya anumang katuruan na less of God, si Kristo, ay masasabi nating maling katuruan. Si Kristo'y isang tao lamang, si Kristo'y isang Panginoon lamang, si Kristo'y tagapagligtas lamang, subalit hindi kinikilalang Diyos, ito ay isang maling Kristo. So nais kong pakita sa atin, that is the reason why the author expressed in verse 1, therefore, we must pay much close attention of what we heard, lest we drift away from it. Kapag kinaligtaan mo daw, ang katangian, ang katayugan, at ang kalagayan ni Kristo, ika'y malilihis. Ikaw ay maaanod. Ikaw ay lalayo sa sound doctrine, sa sound teaching. Malalayo ka sa katotohanan ng salita ng Diyos. We need our attention to the gospel of Christ because Christ is God's ultimate word. Ignoring this precious doctrine is a cosmic insult.
to God. Kaya isang maliwanag na aplikasyon nito o lesson kaagad sa atin, ang pagiging isang Kristiyano ay isang Kristiyanong matalas. Ang kanyang pagdinig, ang kanyang pag-iisip, ang kanyang pagbasa. A Christian must exercise, must develop discernment. Discerning what is right and what is wrong. Discerning the error and discerning what is sound. From the praise must pay much closer attention, pinapakita rito na ang isang Kristiyano ay hindi dapat pabanji-banji lang. Kung ikaw ay isang totoong Kristiyano, seryoso ka. Seryoso ka sa salita ng Diyos. Seryoso ka sa iyong pakikinig. Seryoso ka sa iyong pag-aaral. Hindi mo man maintindihan ang lahat. But you have that attention that you are motivated to grasp, to hold the sound doctrine about the biblical Christ. If not, it will result to spiritual drift, spiritual danger, spiritual damage. And that is the very first point, the call to diligence. Are you a diligent Christian? Are you a diligent disciple? Are you a diligent in spending time in God's Word? Secondly, there are a lot of common biblical examples in the Bible about the topic of spiritual drift. Unang-una sa lahat, ang isang pagsuway ni Adan. Ang isang pagsuway ni Eva. Na dahil lamang sa kaisa-isang pagsuway, dinamay ang sangkatauhan. Nadamay tayong lahat. Because He is our federal head. He is the perfect image of God. Wala pang kasalanan. And yet because they drift from the promise, the disobedience in Garden of Eden marks the first drifting that brought sin and death and curse into the world. The nation Israel. Israel in the wilderness. Kung babantayan ninyo at pag-aaralan ninyo ang kasaysayan ng bayan ng Diyos, na magmula sa isang tao in Genesis chapter 12, si Abraham, tinawag niya at pinangakuan at nakipagtipan ng Diyos sa kanya, na ang sabi sa kanya, magmula sa iyo ay magmumula ang isang bayan, ang isang lahi, isang bayan aking tinawag na sasamba sa akin. Nainip pa nga si Abraham, di ba? Tsaka si Sarah. Kasi akala nila, pwede nilang i-forge ang pangako ng Diyos. Si Hagar, na anakan ni Abraham, si Ismael. Ang sabi ng Diyos, hindi si Ismael. Magmula kay Sarah. Magmula sa isang babaeng baog na si Sarah ay aking tutup din ang aking pangako. Nanganak si Isaac. And from Isaac, Jacob and Esau. From Jacob to Esau, ang pinili ng Diyos ay yung mandaraya. Si Jacob. And from Jacob, here comes the 12 tribes. There's the great famine that needs relocation from Canaan to Egypt. And generation after, dumami ang mga Israelita. Inalipin ng mga Ehipto. Pinarusahan. Tumawag sila sa Diyos. Humingi ng tulong sa Diyos.
And God gave Moses as the deliverer. And when they come to the wilderness, how many years? 40 years. 40 years in the wilderness. Why? Because that also marked their years of driftedness. They drift from God. Another example is Saul. The famous chapter of 1 Samuel 15, obedience is better than sacrifice. Samuel revealed his rebellion and arrogance, and that led him to be rejected as the physical king of Israel. How about Solomon? Solomon started well. In fact, bantulot pa nga siyang tanggapin yung pagiging hari. Napakaganda ng ginawa ni Solomon. Humingi siya ng karunungan sa Diyos. Even though Solomon was blessed with wisdom and much wealth and peace and prosperity during his reign, and yet he left his first love. He replaced the love for God with the love of so many women. And we know the story of Solomon. His heart drifted towards idolatry. Dahil yung kanyang mga asawang pinakasalan, na mga paganong asawa, ang humila sa kanya upang lumayo at papalayo sa Diyos, resulting in God's judgment on his dynasty. How about Demas? If you are going to look at Demas, halos parehas si Solomon. Nagsimula ng maganda. Nagsimula ng tama. In fact, in Philemon chapter 1 verse 24, tinawag ni Apostol Pablo si Demas na kamanggagawa. My fellow worker. Ang ganda. Kasama ni Apostol Pablo itong si Demas na pakanyang missionary team. Kasama niya sa pagiging missionary member. And yet, 2 Timothy chapter 4 verse 10, anong sabi? He abandoned Apostle Paul because he loved this present world. Tingnan po natin yon, 2 Timothy chapter 4 verse 10. Simulan po natin sa verse 5 o verse 9. Ito po yung sulat ni Pablo kay Timoteo na sa pangalawang beses na nakulong si Pablo. At this particular time, hindi na makakawala si Apostol Pablo. Kaya nagbigay na po siya ng pananalita na I am already poured out as a drink offering. The time of my departure has come. Alam niya na, ramdam niya na this is it. Ito na ang huling pagkakakulong ko at ito'y masisintensyahan na ako, hahatulan na ako ni Nero. At verse 9, ang sabi niya kay Timoteo, do your best to come to me soon. During those time, wala naman pong lalamove. Walang Transportify. Walang InDrive, walang Grab. Na pwede kang i-transport within the same day. Transportation means enduring his time by weeks and months. Ang sabi ni Apostol Pablo kay Timoteo, do your best to come to me soon. Dalhin mo ang aking balabal, dalhin mo ang aking mga libro. Dumating ka rito, dalhin mo sapagkat ako'y nangungulila. Sa kulumang ito, verse 10, for Demas, in love with this present world, has deserted me and gone to Thessalonica.
Nakakalungkot mga kapatid, sapagkat nung sumulat si Pablo kay Timoteo, kay Pilimon, Pilimon chapter 1 verse 24, binanggit ni Pablo itong si Demas ay kamanggagawa na bumabati sa inyo. However, at the end of his life, tumalikod si Demas sa pananampalataya. At ang nakakalungkot dito mga kapatid, kagaya ni Solomon, wala tayong makikitang record na nakabalik, na bumalik si Solomon sa lumang tipan. Wala rin tayong makikitang record sa bagong tipan na si Demas ay bumalik din sa pananampalataya. Ano ang pinakamaliwanag na leksyon na tinuturo ng mga halimbawa ng mga taong ito sa Biblia? That spiritual drift is a reality. Realidad ang pagtalikod o paglayo sa pananampalataya. In fact, kinakailangan nating maging maingat sapagkat pwede tayong mag-camouflage. We can be a hypocrite, playing as an actor. When I say hypocrite, and that is basically the meaning of a hypocrite. You play as a role, as an actor. Outwardly, you are perfect. Outwardly, you are fine. But inwardly, you are wretched, miserable, poor, blind, and naked. Ang ganda ng projection mo sa labas. Ang ganda ng aura at ang ganda ng sinasabi sa iyo ng tao. Ng kapatiran. Ng liderato ng iglesia. Pero tanging ang Diyos ang tunay na nakakaalam, nakakailatis ng iyong spiritual na kalagayan. Solomon had the great wealth. He had the great wisdom. There's nothing wrong about his wealth. There's nothing wrong about his wisdom. But wealth is perishable. Thirdly, not only we will see here the call to diligence, not only the common biblical example about drifting, but thirdly, the cause of spiritual drift. The first cause of spiritual drift is the unrepented sins. Ang kasalanan na hindi mo naihingi ng tawad sa Diyos, hindi mo inamin, hindi mo inilapit sa Diyos. Bagkus ito'y iyong ginastify. Sadyang napakaraming mga petty sins sa buhay ng Kristiyano na kung hindi tayo magiging maingat, later on, we will be enslaved by it. Yung kasalanan ng gluttonous o gluttony, we justified it as good appetite. Yung kasalanan na slothfulness, laziness, we justified it, masama pakiramdam ko. There are so many sins that are so, we think, ordinary. And yet when we address it, kung hindi natin ina-address ito, it will become our attitude and behavior. And that is one cause. Because on that particular action, what comes next? Compromise. Iko-compromise mo na. And later on,
Dahil nasanay ka ng mag-compromise, later on, it becomes your system and your behavior. Maliwanag ang sinasabi ng Isaiah 59 verse 2. Turn your Bibles in Isaiah 59 verse 2. Isaiah chapter 59. Verse 2. But your iniquities, you have made a separation between you and your God. Bakit hindi dinidinig ng Diyos ang iyong panalangin? Bakit hindi ka lumalago sa iyong pananampalataya? Bakit walang improvement sa iyong Christian life and Christian growth and Christian maturity? It's because of the remaining sins. It's because of the cherished sins. Charles Bridges have his book and he called it Respectable Sins. Few years ago, yan ang pinag-aralan ng mga kalalakihan. Respectable sins. Mga kasalanang ginagalang natin kasi ayaw natin bitawan. Ayaw nating talikuran. At yung kasalanang yan, ang magiging sanhi at dahilan kung bakit ang iyong buhay Kristiyano ay stagnant. Walang pag-unlad. Walang pagyabong. Walang pagbabago. Walang pagsulong. Ito ay bunsod dahil sa kasalanang hindi mo kayang mapagtagumpayan. Hindi dahil sa wala kang kakayahan. In fact, Christ died for that particular sin already. Tinanggal niya na ang tanikala. Tinanggal niya na ang tanikala ng kulungan. Ayaw mo lang lumabas. In Thailand, in a particular documentary, there is one episode na personal na kong nakita kung paano manghuli ng mga monkeys sa Thailand. Ang ginagawa ng mga locals doon ay magpapain. Okay? Magpapain ng prutas o anumang bagay na susuot yung kamay ng monkey. Na kapag sumuot yung kamay ng monkey, pasok yung kamay niya. Pero pag hinawakan niya na yung gusto niyang kunin at pag inatak niya na, doon na maglalak. Doon na maglalak yung pain. Kasi nakarabata yung paglak nung pinasukan ng kamay niya sa paghatak. Pag hinatak, humihigpit. Pag binitawan, luluwag. You see the picture? So self-inflicted yung dahilan kung bakit nahuli yung monkey. Dahil gusto niyang kuhanin yung pain para sa kanyang sarili at mabusog, hindi niya alam yung pagkuha niyang iyon ang dahilan kaya bakit siya mabibitag. Subalit ang tanging paraan para siya ay maligtas sa pagkakabitak ay bitawan niya ang pain. Ang umaakit sa kanya, ang gusto niyang kunin, ang kinokobet niya. And so many Christians are just like in that kind of situation. Magiging malaya siya sa anumang kasalanan na umaalipin sa kanyang pagkatao, sa kanyang pagiging buhay Kristiyano kung he'll just repent. When we say repent, it is a 180-degree turn. Tatalikuran mo ang kasalanan at haharap ka kay Kristo. A 180-degree turn. And that is the primary cause of drifting. And this kind of sin is hidden. Na itatago ito sa ating spouse, sa ating mga anak,
sa ating magulang. In fact, naitatago ito kahit sa akin, sa inyong mga pastor. Na every time na mag-o-oversight ako, hindi niyo naman sasabihin lahat talaga yung pinakaugat ng problema ninyo. Dahil hindi ko mababasa. Magugulat na lang ako, malalim na pala. Malalim na ang ugat sapagkat in the very first place, habang mababaw pa lamang, habang skin deep pa lang ang problema, hindi ka nagtatapat. Hindi ka humihingi ng tulong. Hindi ka lumalapit at humingi ng panalangin. Hindi ka humingi ng gabay at payo. Dahil all the while, iniisip mo, kaya pa naman. Kontrolado ko pa naman. Nakakatsamba pa naman. Nagtatagumpay pa man paminsan-minsan. But that's the problem. That is the primary cause of spiritual drift. Secondly, not only the unrepented sins, but secondly, our spiritual negligence. Our spiritual negligence is the cause of our spiritual drift. When we become negligent in prayer, when we become negligent in scripture, when we become negligent in this fellowship, when we neglect living out the sound doctrine, that's the start that you are in the motion of spiritual drift. When we became complacent, when we relax, in the heat of the battle, that's the time we are drifting. For the basketball fanatics and fan like me, when Gilas Pilipinas scored 7 points ahead with the New Zealand team, tuwang-tuwa na yung mga tao, and even the players thought they have already the momentum in the bag for winning sa hometown ng New Zealand. It's a come from behind. Lumampas ng 11 points ang kalaban. Nahabol nila. Lumamang pa ng 7. Nung lumamang na ng 7, naging complacent ang ating team. They relax. Hanggang sa umabot sa overtime. And we know the story. That is the problem as well in the spiritual realm. Kapag tayong mga Kristiyano ay hindi nagbabantay, doon nagte-take advantage ng kaaway. Habang tinitingnan ng isang Kristiyano na, kaya ko to. Confident ako. That's the time na nagiging malakas ang kaaway. Thirdly, not only the unrepented sins, not only our spiritual negligence, but thirdly, the worldly currents, the worldly pleasure, the tide of the culture of sin that is a distraction and pull us away from Christ. Just like what happened to Demas. Kung paano naakit si Demas, ang sabi ni Pablo, pumunta ka rito, Timoteo, dalhin mo ang aking balabal, dalhin mo sa akin ang mga libro ko, sapagkat si Demas ay tinalikuran ako at nagpasasa siya sa pagmamahal sa mundo. The worldly pleasure, the worldly current that tides the culture of sin pull us away from Christ if we are not anchored deeply in Christ. 1 John chapter 2 verse 15. 1 John chapter 2 verse 15. Do not love the world
or the things in the world. If anyone loves the world, the love of the Father is not in him. For all that is in the world, the desire of the flesh, the desire of the eyes, the pride of life, is not from the Father, but from the world. And the world is passing away along with its desire. And whoever does the will of God abides forever. Ito yung maliwanag na pinapakitang temporary and permanent. Ito yung tinatawag na meanwhile and lasting. Temporary and permanence. Lahat ng mga bagay dito sa mundo ay pagpapala ng Diyos. But take note, ang sabi ni John, huwag mong ilalagyan ng pag-ibig. Huwag mong hayaang maging Panginoon mo at Master ang mga material na bagay. Ikaw ay magiging alipin nito. Whether it's our tangible things or non-tangible things. Fame, prestige, accomplishment, achievements. Hindi natin alam, minsan, ito na talaga ang ating pinupurso. At ito ang ating Diyos-Diyosan, so to speak. And that's the problem. Why so many Christians are living double life? They are faithful and obedient and active on the Lord's day. At parang pagdating ng Lunes, naghuhubad ng damit at magsusuot ng ibang coat, magsusuot ng ibang damit, at mamumuhay just like the world. Mga kapatid, forgetfulness of the gospel. When the cross becomes routine, the heart grows cold. Kapag pumasok sa iyo ang formality of religion, na para bang sisimba na lang ako kasi linggo, kasi obligado ako, kasi tungkulin ko. Syempre ako yung pastor, kailangan ko. Kapag ganun ang attitude natin, na pag tayo pupunta sa pagtitipon ng pananampalataya at tungkulin bilang obligasyon lamang, at wala ang pag-ibig, ang tunay na motibasyon na nagbibigay ninga sa ating mga ginagawa, sinyales na yan, mga kapatid, na ikaw ay dahan-dahan nang lumalayo. Subalit, mga kapatid, praise be to God. Bagamat ang paglayo ay isang realidad, bagamat merong mga bagay na nagiging dahilan ng ating paglayo, ang ikaapat at kahuling punto na nais kong ibanggitin sa bawat isa sa atin, the cure against drifting. The cure against spiritual drifting. The very first cure of drifting is to return to the basics of Christianity. Return to the basic of Christian faith. Kung neglect ang isa sa mga dahilan, the means of grace. Do not neglect and return to the basics of prayer, word, sacraments, fellowship. All of these are God-appointed means to sustain your spiritual living. Don't forget your spiritual community. Kaya nga, ang sabi ng mga yakda, di ba? Must pay much closer attention. The author is exhorting us to cling what we have heard, lest we not drift from it. Hebrews chapter 6, verse 19.
We have this as a sure and steadfast anchor of the soul, a hope that enters into the inner place behind the curtain. Ang tinutukoy dito is yung verse 20, si Jesus. Si Jesus, our champion, our victor. We must go back to the cross. We must go back to the gospel of Christ. Hebrews 10, 24-25. Hebrews 10, 24-25. A verse that is very familiar to some of us. Let us consider how to stir up one another toward love and good works, not neglecting to meet together as in the habit of some. Some were already drifting away because they have neglected spiritual fellowship, spiritual communion. Kaya ito ang panawagan sa mga mananampalataya at maging sa mga nanonood sa inyong mga tahanan. Do you really seek a spiritual community? Are you being a part of a local community? A community of believers that will be accountable, that you will be fed? Are you being part of a fellowship? A community that is exercising doctrine of one another? You must return to the biblical basic, to the basic of Christian faith. Recommit your daily life in prayer and scripture and fellowship of the saints. And secondly, not only to return to the basics of Christian faith, but also return to the precious saving gospel of Christ, of the cross, and repent. Bumalik ka sa krus ni Kristo. Walang ibang susi sa pagpapatawad ng Kristiyano at hindi Kristiyano. Isa lang ang makakapagpatawad sa kasalanan ng Kristiyano at hindi Kristiyano, ang dugo ni Kristo. You return to the precious saving gospel of the cross of Christ. And that's why we have an opportunity that this afternoon we will be remembering again. We have an opportunity to again to recommit and to repent as well, that we may grow and move on from spiritual stagnation and to avoid spiritual drift. The cross of Christ will heal you. Ang solusyon at ang gamot ay ang krus ni Kristo. Your spiritual blindness can be healed. Your spiritual ignorance can be healed. Your spiritual hypocrisy can be healed. Even your desire to look lustfully can be healed. Your pride can be healed. Your hate can be healed. Nothing in the blood of Christ cannot be healed. Therefore, you come to our great Lord and Savior, who can heal your spiritual driftedness, who could heal your spiritual backsliding and be restored. Kaya mga kapatid, examine your heart and ask yourself, are you drifting? Are you in the spiritual drift? Has prayer become rare? Is worship activity becomes mechanical? Is Bible reading dull? You have to examine your faith. True believers persevere, not by their own strength, but by God's preserving grace. Evaluate your priorities. Probably they are misplaced. There are misplaced priorities. You compromise often. That pulls away you from God.
Huwag ka nang dumamay o huwag ka nang sumama kay Solomon at kay Dimas na nagsimula ng tama at maayos. Subalit, sa kaduluduluhan, napariwara. Drifting silently is deadly. You may not have drifted today, but you might be drifting. You might drift tomorrow. Kaya nga, anong sabi ng may akda? Much pay close attention. Secondary ang pagbabantay ng iglesia eh. Secondary ang pagbabantay ng kapatiran. Ng mga manggagawa, ng pastor. Kasi merong isang bagay na hindi na pwedeng bantayan nino man. Ito ay ang tunay na laman ng iyong puso na tanging ikaw lamang at ang Diyos ang nakakaalam. Stay vigilant, brothers and sisters. Stay obedient. Keep on trusting even when circumstances seems uncertain. It is the way we remain and persevere in the faith. Take serious warning about this text. Drifting is gradual, but leads a devastating consequences if unchecked. But there are times God will expose this driftedness in you. Minsan, i-expose ng Diyos ang ating paglayo. Hindi para tayo parusahan, kung hindi ito ay paraan niya para tayo i-rescue. It is not totally an act of judgment, but a sense of rescue. He is producing in you a desire to run back to Him, to run back to the cross, kneel before the cross, and repent. Tayo manalangin. Aming dakilang Diyos, o banal na Espiritu, magsiyasat ka, mangusap ka. Make a spiritual surgery in our hearts, in our minds, that we may not drift today. We may pay attention sa mga bagay na aming pinagkakaabalahan, that we may not drift tomorrow. Tunay nga, Panginoong Diyos, Ikaw lamang ang nakakaalam at nakakabatid ng kalagayan ng aming puso. Pwede namin itong i-camouflage sa harapan ni naman. But to us, to you, our lives, our hearts, our motives is an open book. Minister to us through your word and through your spirit. In Christ's name we pray. Amen. Bilang tugon po sa ating narinig na salita ng Panginoon, inaniyahan ko po lahat na tumayo. Ang huli pong himno na ating aawitin ay magsisilbing paalala para po sa ating lahat na maging ang ating katatayuan sa harapan ng Panginoon
ay mananatili lamang o masusustain lamang hindi sa pamamagitan ng kahit na anong bagay na espesyal sa atin, kundi sa pamamagitan lamang ng biyaya, habag at awa ng ating Panginoon. So lahat po ng papuri ay atin pong iaalay sa ating Panginoon sa pamamagitan ng ating panghuling himno. Let us declare that everything that we have and even the faith na namumutawi sa ating mga puso ay possible lamang at higit lamang na achievable sa pamamagitan ng grasya ng ating Panginoon. Hawitin po natin in Christ alone. Christ alone, my hope is found. He is my light, my strength, my song, this cornerstone, this solid ground, firm to the fiercest drought and storm. What heights of love, what depths of peace, when fears are still, when striving cease, my comforter, my all and all, here in the love of Christ I stand. In Christ alone, who took on flesh, fullness of God in helpless babe, escape of love and righteousness, scorned by the ones he came to save. Till on the cross as Jesus died, the wrath of God was satisfied. For every sin on him was laid, here in the death of Christ I lay. There in the ground his body lay, light of the world by darkness slain, then bursting forth in glorious day, up from the grave he rose. And as he stands in victory, since curses lost his grip on me, for I am his and he is mine, bought with the precious blood of God. No guilt in life, no fear in death, this is the power of Christ in me, from life's first cry to final breath, Jesus commands my destiny. No power of hell, no schemes of man will ever pluck me from his hand, till he returns or calls me home. Here in the power of Christ I'll stand. Amen and amen. Sa punto pong ito, awitin po natin ang ating doxology. Praise God from whom all blessings flow. Praise Him, all creatures here below. Praise Him above the heavenly host. Praise Father, Son, and Holy Lumalapit kami sa iyo, O Diyos, minsan pa at humihingi ng tawad sa mga kasalanan na aming ginawa, mga bagay na aming na-realize sa pamamagitan ng iyong mga salitang aming narinig. Nawa ito ay patuloy na magbigay konbiksyon at hamon sa amin na aming itong
iwanan, talikuran at kumilala na kailangan naming sumulong at yumabong sa aming paglakad at pagsunod sa iyo. Patuloy ka magsiyasat at banal na Espiritu, may you continue spiritual surgery upon our sick heart, upon our driftedness, spiritual driftedness. At kami ay tunay na magpasiyasat sa iyo, O Diyos. Tulungan mo rin kami, Panginoon, ng mga bagay na aming tungkulin at mga bagay na aming dapat gampanan at gawin upang hindi kami mauwi, O Diyos, sa pagtalikod na ito. At kung meron man, Panginoon, sa amin sa mga oras na ito na nasa ganitong kalagayan, hindi pa nahuhuli ang lahat. Ang iyong biyaya ay sapat. Ang lahat ng bagay maaari mong gamutin at maaari mong patawarin at i-restore kung kami muling babalik lamang sa paanan ng krus ni Kristo. Magligtas ka nawa, O Diyos, sa amin at naway maranasan din ng isang makasalanan na nagsisi ang pagtatagumpay sa kasalanan. At ang habang mga mananampalataya ay patuloy na pinatawad mo at dineklara mong matuwid sa iyong harapan. Subalit may mga natitira pa rin mga kasalanan sa amin. Naway ito'y mabawasan habang ito ay kami sumusulong tungo sa paglago at kabanalan. At ngayon tanggapin natin ang pagpapala ng Diyos, ang panunumbat at pag-uudyok ng banal na Espiritu, at ang pag-ibig ni Kristo na kanyang pinatunayan sa krus ng Kalbaryo, ngayon at sa muli nating pagkikita. Siya nawa.